Kung may nakasakit ng inyong damdamin at gusto nyong saktan din, itatanong nyo lang sa sarili nyo, is this leading from God? Kung gusto nating gumante, is this from God? Na-offend tayo, meron tayong gustong gawing retaliation, is this from God? Makinig lang po tayo sa Espiritu ng Diyos, tayo makaiiwas na sa napakaraming mga pagkakamali at sa napakaraming mga sakit sa buhay. How do you do that? How do we discern? How do we develop discernment? If the Spirit is from God or not, immerse yourself in God's Word. Kailangan babad tayo sa salita ng Diyos, babad tayo sa panalangin, at babad tayo sa impluensyang makadiyos. Nagkakaroon tayo ng napaka-sensitive spirit that we will discern if the Spirit is from God or not. Because it is the Word of God that will confirm or deny the source of a message. Kaya kung puro tayo emosyon, puro kanta, puro talon, puro sayaw, pagkatapos walang pag-aaral ng salita ng Diyos, nagiging emosyonal lang tayo, ang mangyayari, tayo maaaring paglaruan ng ating damdamin, nagkakaroon ng maraming bukas sa pintos para sa pandaraya ng mga masasamang espiritu, akala tuloy maging ng anak ng Diyos, ang sinusunod nila ay Diyos, yun pala hindi na. Every spiritual activity must be based on and tempered by the Word of God. By an intelligent study of the Word of God. Hindi puro emosyon. So be led by God's Spirit, not by a bad spirit. Ituloy po natin ang pagbabasa ng chapter 4 ng Matthew, this time verses 2 to 4. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." So the Lord transcended his physical need and want and condition and resisted the temptation of food. Sa biglang tingin, ano ba naman ang masama na yung bato ay gawin nga niyang tinapay, gutom siya. Pero what would have happened? Mahuhulog siya sa patibong ni Satanas. He would play the game by the rules of Satan. At hindi siya nadaya. Para hindi po tayo madaya, we can learn from the Lord Jesus. Transcend your physical, your present, your temporary situation. Yung atin pong panandali ang mga hirap, gutom, pangamba, pagdurusa, lungkot, huwag nating payagan yan na maging entry point ng pandaraya ni Satanas. Nothing is forever, not even sorrow, not even discomfort, not even problems. Pero pagka tayo nawawala ng pag-asa, yun ang mahirap. Kasi pag wala na tayong pag-asa, humihiram na tayo kay Satanas ng mga pamamaraan para malutas ang ating kalagayan. Pero kung meron tayong inaasahan, alam nating kailangan ay magpakatatag ako, mananatili ako sa tama, sa makadiyos, matatapos din ito dahil may inaasahan ako na wakas nito. And Jesus is our hope. No matter how difficult the situation, do not receive anything from the devil, though it might be what you need, and very especially, though it might be what you want. Do not receive money, or fame, or glory, or pleasure from Satan, though you may want it. Because God wants you well, God wants you prosperous, God wants you all right. May panahon, dapat lang lampasan natin yung mga pagsubok, dapat nating lampasan yung mga panandali, ang mga hirap, at sa dulo no, nandun ang mga kamay ng Panginoong nakaabang para tayo yakapin at tayo'y tanggapin. Huwag tatanggap ng anuman kay Satan. Meron tayong pangangailangan, si Satan ang nag-aalok na ibigay ito, huwag tanggapin. Sapagkat si Satanas ay hindi mabuti, hindi siya nagbibigay. Pagka meron niyang parang ibinigay, ang laki ng bawi. John 10:10, the Lord said, the thief, referring to Satan, comes only to steal and kill and destroy. Wala siyang ibinibigay na mabuti. Pero syempre, ang ibibigay niyang lason, sugar-coated. Ang ibibigay niyang kasinungalingan will come dressed as truth. So be very discerning and do not be swayed by your temporary need to the point that you will hurt your eternity. So, tinukso ni Satanas ang Panginoon. Kung Diyos ka talaga, kung ikaw talaga yung akala mo at sinasabi mong ikaw, ba't di ka maghimala? Gawin mong tinapay ang mga bato. But the Lord responded to the situation, to
to the issue, to the offer with a verse. Sabi niya, man does not live by bread alone. Hindi siya nakipagtalo. Ang isinagot niya, salita ng Diyos, nakasulat sa Biblia, kaya hindi pwedeng makipagtalo si Satanas. Pwede lang makipagtalo si Satanas sa sarili nating karunungan, sa sarili nating pangangatwiran. But when you quote the Word of God is powerful that Satan has no choice but to submit to it. Psalm 119:42, I will answer the one who taunts me, for I trust in your word. And the answer is God's word. What can be learned, brother and sister? Respond with a verse. When people taunt you, when people give you temptation, pag ginagalit ka ng tao, tinutokso ka ng tao, ang sagot mo, verse. Sabihin mo man sa kanya yon o sa loob-loob mo lang, ang mahalaga, verse. That's why it's important to memorize verses. We should memorize the Word of God. Tiyakin nyo lamang po na ang inyong interpretation at application ay hindi self-serving. Kasi meron naman talaga nagko-quote ng verse pero baluktot para lamang palakasin ang kanyang depensa, para lamang magmatigas sa kanyang gustong sabihin at gawin. Pero ang sabi ng Psalm 119, verse 11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. At kung sa puso nakatanim ang salita ng Diyos, paano mag-uugat doon ng kasalanan? May naunang nakatanim. Kung sa utak natin, sa ating isip, ay nandun na ang salita ng Diyos, naunahan na niya yung masama, paano pa makapaghahari ang masama doon? Meron ng nakalagay na nakabutihan doon. Kaya ang mahalaga, alamin, isaulo ang salita ng Diyos. So, no argument, the devil dropped the issue and just opened another issue. Matthew 4:5-7. Then the devil took him into the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Ang temple po sa Israel ay nasa isang gilid ng syudad. May 4 na pader, 4 na dingding na makapal at mataas ang syudad. Doon sa isang sulok noon, sa isang gilid, nandun ang temple. At doon sa gilid na yon, napakataas ng bangin. Doon sa ibang mga side, pwede kayong lumabas ng wall at maglakad patungo sa iba't ibang direksyon. Pero itong side where the temple is, or where the temple was, ang gilid niya bangin na napakalalim na. Kaya pagka nahulog kayo mula sa templo, napakalalim na inyong kahuhulugan. So dinala pa ni Satanas si Lord doon sa ibabaw ng pinakamataas na bahagi ng templo at pinatingin doon sa bangin at sabi, kung ikaw nga anak ng Diyos, tumalon ka. Di ba? Sabi sa Biblia, eto, nagkukot na sa Biblia si Satanas. Kaya hindi lahat ng nagkukot sa Biblia ay galing sa Diyos. Tatandaan nyo yan. Dahil mali ang paggamit ng quotation. Sabi sa Biblia ay hindi ka papabayaan ng langit, sasaluhin ka ng mga anghel, ni hindi sasayad sa mga bato ang iyong paa. O talon na, patunayan mo kung sino ka. At ang sabi ng Panginoon, do not put the Lord your God to the test. It is also written. Nag-quote na naman ang Panginoon sa Biblia. So the Lord did not walk into a trap. The Lord did not call the dare. The Lord did not prove Himself. And the Lord did not allow Himself to be measured by Satan's standards. Napakarami po sa mga tao ang dapat matuto dito dahil marami tayong pinapasok na gulo dahil lang tayo natutuksong patunayan kung sino nga tayo. O kung talagang matapang ka, kung maunang manuntok, o kung talagang magaling ka, gawin mo ito. Kung talagang matibay ang dibdib mo, itong unahin mong gawin. Kaya tuloy nagkakagulo ang mundo. Pero sabi ni Lord, it is also written, huwag mong bibigyan ng ganitong uri ng mga test ang iyong Diyos. Huwag po tayo mga kapatid papasok sa mga tukso, sa mga trap. Pag pinuprove na kung sino ka, kuminsan yung mga ibang younger people, ipoprove nila na magaling sila, mahusay sila. So anong gagawin nila? Magre-rebellion, gagawa sila ng sarili nila mga kingdom. Pero may pinuprove lang sila na magaling ako, kaya ko rin yan. But it's a trap. Because anything that is not done from a pure motive could only be the prodding of evil spirits. Sapagkat motibo ang tinitingnan sa atin ng Diyos sa ating ginagawa. Psalm 141 verse 9, keep me from the snares they have laid for me,
from the trap set by evildoers. Iiwas niyo po ako sa mga patibong, sa mga bitag. So keep me from friends and family. Keep me from myself na nagiging dahilan para ako hindi makapag-isip ng mabuti dahil kakampihan ako agad, uudyukan ako agad, na patunayan kung sino ako, na magaling ako. Ito po ay mga patibong. Avoid traps. At syempre, sinasabi din sa Biblia, ang mga babaeng magaganda at magagandang magsalita, ganon din ang mga lalaki na mapang-akit, ay trap yan sa mga married people who should not even entertain such persons. They are traps. Oras na pumasok ka, hindi mo alam, bitag pala, ang hirap ng lumabas. Marami pong mga traps, mga kapatid. Kung minsan yung pagsisikap, sisikapin kong maging best engineer, sisikapin kong maging best accountant, o sisikapin ko na maging best pastor, sisikapin ko na maging magkaroon ng ganitong ministry at papalaguin ko. Kung minsan hindi naman pure lagi ang motive. Dahil lang may inggit sa kapwa, dahil may gustong patunayan o gustong makipagkompetisyon. Sayang ang lahat ng pagod natin sa pagiging excellent kung ang dahilan lang pala ay gusto lang nating magpasikat. Gusto lang pala nating daigin ang ating kapwa. Si Solomon na pinakamarunong na tao naglakad sa balat ng lupa, sabi niya sa Ecclesiastes 4, verse 4, I saw that all labor and all achievement spring from man's envy of his neighbor. Nagpapalaki ng bahay, hindi dahil kailangan niya o gusto niya, kundi dahil gusto niyang daigin ang kanyang kapitbahay. Estudyante, pinipilit ng magulang, taasan ng grade, taasan ng grade, taasan ng grade. Hindi lang talaga para matuto, para madaig pala ang mga kaeskwela. Husayan mo ang isang bagay. Kaya ganyan na rin siguro yung mga kumisan ay walang kabuluhan na nagpapalagay sa Guinness Book of Records. Pinakamahabang hotdog sa mundo, 3 kilometro. O ano ngayon, ang napala mo na may pinakamahabang hotdog sa mundo, nalagay ka lang sa Guinness Book of Record, natalo mo lang yung dating may record. Pinakamalaking salad, isang buong plaza, salad. Sino ngayon ang kakain nito? Pinakamalaking relleno, pinakamahabang pagkukulong sa loob ng kahon na maraming kasamang ahas. O ano ngayon ang napala ng sansinukob sa iyong achievement? Para lamang madaig yung previous record. So sabi, ano ngayon ang katuturan niyan? Proverbs 16:18, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. At kung ang Panginoon naging proud, pinatunayan nga siya kung sino siya, tumalon nga siya para saluhin siya ng mga anghel, at wala namang dudang sasaluhin siya. Pero ano ngayon ang napala niya at napala nating lahat? Pinagbigyan lang niya si Satanas at nanalo lang si Satanas at naging proud na ngayon siya, nagkaroon na siya ng kasalanan, na-disqualify na siya na maging champion o savior natin. Matthew 4:8-10, ituloy ang kwento. Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I'll give you, he said, if you bow down and worship me. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. So the Lord emphasized that God himself is to be worshipped, that God is to be served and not tempted. So nung hindi nag-click yung temptation na naman ni Satan, panibago na naman. O ibibigay ko sa iyo lahat ng kaharian sa mundo. Lumuhod ka lang sa akin, sambahin mo lang ako. Sabi ng Panginoon, nasusulat, sambahin mo ang Diyos mo at paglingkuran mo siya. What was important here is that the Lord knew himself, that he was the Son of God. And because he knew himself, he behaved accordingly, he demanded proper treatment, and exercised his power and authority. Sabi niya kay Satan, away from me. Kayo po, mga kapatid, sino ba kayo? Kanino ba kayong anak? Natanong niyo na ba ang katabi niyo, kanino ka bang anak? Siyempre, ang sagot natin, anak ba tayo ni Satanas? No. Anak tayo ng Diyos. Amen? So, behave according to your identity. Anak ka ng Diyos Christian ka So, lagi mo itatanong, ito bang gagawin ko bagay sa anak ng Diyos gawin? So, behave according to your identity. Kristiyano ako, dapat ba ako nagpapakalat-kalat sa kalsada ng ganitong oras ng gabi? Kristiyano ako, dapat ba ako pumupunta sa mga nightclub, sa mga bar at kung ano-ano pa? Kristiyano ako, dapat ba akong
nakikita sa ganitong uri ng mga sitwasyon? Behave according to your identity. Because the Lord said, worship the Lord your God. Huwag mo kong ganyanin, huwag mo kong tuksuhin, lumagay ka sa lugar. And Ephesians 4:1 says, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. And the Lord calls us to holiness. The Lord calls us to glory and to eternity. Respect yourself. And automatically others and Satan will respect you. Kailangan igalang natin ang ating sarili. So Matthew 4:11, then the devil left him and angels came and attended him. Sumuko na si Satanas, matapos ang sunod-sunod na tukso, hindi siya pinatulan, ang isinagot lang lagi, Word of God. Walang labis, walang kulang. So the devil gave up and obeyed. And interestingly, angels affirmed Jesus' stand and position and served him after the test, not during. Not during. Hindi po natin tinutulungan ang sino man during the test. Hindi katulad ng nangyayari ko minsan sa LTC, nag-a-apply ka para sa lisensya o para sa renewal, tinuturuan ka na ng mga clerk ng sagot sa kaunting halaga at pabuya. Ano ang bunga? Mga tsuper natin na hindi marunong magbasa ng traffic signs, mga tsuper na hindi alam ang road etiquette, mga tsuper na talagang nakahambalang, nakakalat at napakalaking disgrasya sa kalsada. Kasi habang nagtetest, tinutulungan. Yung iba nga before the test, tinutulungan pa. Nakita niyo po yung mga anghel kung kailan sila nag-minister sa Panginoon after the test. Tayo man, kung dumadaan tayo sa pagsubok, angels will minister to us after the test. Not during. You have to pass it yourself. At ang nakatutuwa nito, at nakaliligaya at nakapagbibigay ng ginhawa, sabi sa Biblia, hindi tayo bibigyan ng pagsubok na di natin kaya. Sukat tayo ng Diyos. At ang pinapayagan lang niyang pagsubok na dadating sa ating buhay, yung nasukat na rin niya at alam niyang kaya nating ipasa. Kaya huwag kayong magsasabing napakahirap ng pagsubok, di ko kaya. Para niyo nang sinabing hindi marunong magkalkula ang Diyos, hindi siya marunong sumukat o bumilang. Sinabi na sa Biblia, hindi ka bibigyan ng pagsubok na di mo kaya. Kaya kapatid, kayanin mo, pass it. And the angels will be there at the end of the road to minister to you. Yung mga dinaanan ng Panginoon na daan, doon din niya tayo pinasusunod. Kaya yung mga nangyari sa Kanya, hindi malayong mangyari sa atin. Kaya lang, dapat nating gawin ang ginawa niya. Dapat siya ang ating modelo. The lovable Lord obeyed the leading of the Spirit. Transcended physical and temporary needs. The lovable Lord knew His identity. Behave according to that identity. And the Lord taught Satan to treat him according to that identity. Ano po bang identity nyo? Kayo'y husband? Behave as a husband of one wife. Nagkakagulo when you do not behave according to your identity. You are a wife, behave as a wife. You are a son, a daughter, behave as a son or a daughter. You are a brother or a sister, behave as a brother or a sister. You are a father or a mother, behave as a father. Ano bang ibig sabihin nun? Father ka, pagkatapos magkakaroon ka ng kulasisi, magkakaroon ka ng mga relasyon sa iba, nasisira ang relasyon ng asawa, na ninyong mag-asawa, nasisira ang relasyon ninyong buong pamilya, napapahamak ang iyong anak, behave as a father. If only you know who you are and don't forget it, you behave as you are. Tulad natin, Pilipino o Pilipino ka, how are you expected to behave? Dapat malang tangkilikin mo ang mga product ng sarili mong lahi, ng sarili mong bayan. Dapat malang ibigin mo ang iyong bayan. Huwag mong kalatan ang mga ilog. Huwag kang dumagdag sa problema ng bayan, kundi solve the problems of the nation because you are a Filipino. Kung Filipino Christian ka, anong dapat na behavior mo? Marami po talagang tao nawawala sa sarili, kaya nagugulo ang buhay. May asawa na, nag-entertain pa ng iba, kahit man lang sa isip. Behave according to your identity. Hindi mo na dapat ina-entertain yan. Masaya ka man o hindi. Kung malungkot ka, di malungkot ka, magtiyaga ka. Pero hindi mo dapat nasirain yung image mo kung ano ka. And remember, we were created in God's image. We are God's workmanship to do good works. And you are a Christian. Kung Kristiyano ka, anong yung identity? Bagay ba sa bibig ng Kristiyano ang nagchichismis? Bagay ba sa Kristiyano yung rebellious?
sa kanyang spiritual authority? Bagay ba sa Kristiyano yung namimintas? Bagay ba sa Kristiyano yung kung sino ang kumupkup sa'yo, nag-alaga sa'yo, nagpakain sa'yo, bigla mong tutuklawin? At pagkatapos, pagsasalitaan mo ng masasakit at masasama para lang magmukha kang mabuti at martir, kaawaan at tulungan ng iba? Bagay ba yon sa bibig ng Kristiyano? Bagay ba sa mga Kristiyano na nagsusuporta sa mali? Kung tayo lang po lalagay sa lugar, aayos ang ating buhay. Teacher ka, bagay ba sa teacher ang hindi nagtuturo, hindi naghahanda ng lesson plan? Estudyante ka, bagay ba sa estudyante hindi nag-aaral? The Lord did not forget who He was. Sabi niya kay Satan, worship the Lord your God. Lumagay ka sa lugar. So the lovable Lord kept His argumentations with the devil to the minimum. Few words and to the Word of God for our benefit. And thank God, He knew how to suspend pleasure and comfort, relief and satisfaction. Many people are deceived and trapped when they seek immediate pleasures. Hindi makapaghintay, minamadali ang panahon. Assistant pa lang, hindi maghintay, gusto agad siya ang maging top person. Tinetrain pa lang, hindi makapaghintay, gusto agad agawin ng kapangyarihan. Dapat ang tao marunong maghintay. And especially to deny ourselves instant gratification if in the long run it would be disastrous. Hebrews 11:24-25, by faith Moses chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the pleasures of sin for a short time. Isipin po ninyo, prinsipe na ang status ni Moses sa Egypt, the most powerful empire of the world. And yet, because he knew who he was, that he was a Hebrew, he belonged to the nation of God, he denounced his Egyptian identity, his royal status, and rather chose to be among the slaves who were the Hebrew people. Pinili niya na dumaan doon sa mahirap kasi yun ang tama. Nabuhay siya dahil siya ay naging totoo sa kanyang sarili. And even the Lord resisted temptation, stood His ground. The Lord suffered so as to be our champion, our Savior. Ano po ba yung mga champion na yan? Nung araw, halimbawa, may giyera, pangkat A, pangkat B, para maiwasan na lang na dumanak ang sobrang daming dugo, pipili na lang ang pangkat A ng kanyang champion. Yung pangkat B, champion. Yung dalawa ang maglalabanan. Pag natalo yung champion ng pangkat A, talo na yung buong pangkat A. Yan ang hinamon ni Goliath sa Israel. Sabi niya, ako ang kampiyon ng mga Philistines. Humanap kayo ng kampiyon nyo, kami na lang maglalabanan. Kung natalo ako, talo na yung buong army namin. Huwag na nating lipulin ang lahat. May champion ka. Nakita niyo po, pag may champion tayo, ang binibining Pilipinas, yan ang champion ng Pilipinas, ilalaban mo sa Miss Universe. Pag natalo siya, talo na yung buong Pilipinas. Pag nanalo siya, panalo na yung buong Pilipinas. Pag may basketball team tayo, sila yung ating champion. Pagka meron tayong representative, sila yung ating champion. So, si Lord, siya ang ating champion. Lumaban siya para sa atin. Hindi na tayo ang inisinuong sa giyera with Satan. Hindi na tayo ang ipinapako sa krus. Hindi na tayo ang hinagupit. Hindi na tayo ang dumaan sa kutakot-takot na hirap. Siya na. Pero kung hindi niya yun pinasa, talo tayong lahat. But because He stood His ground, no matter how difficult, na ipinapako na siya sa krus, ibinabaon ang mga malalaking bakal na pako sa kanyang laman, litid, buto. Nananalangin pa siya at hinihingi ng tawad yung gumagawa noong kalapastanganan na yon sa kanya. Kung siya'y nagalit, napuno, napikon, at gumawa ng hindi maganda, hindi na natin siya champion. Kasi ang champion na kailangan natin para mahugasan ang ating kasalanan ay yung walang kasalanan. Ang kailangan nating champion para tayo luminis ay yung may malinis na dugo. Tiniis niya ang lahat so that He will remain to be our champion. And thank Jesus because He is our victorious champion. Yun pa lang dapat na nating ibigin ang Panginoon eh. Gaano karaming tatay, champion ng pamilya nila, pero nung dumaang kekembot-kembot, bumigay. Ang sweldo napabigay sa iba.
Nagdusa ang pamilya. Gaano karaming mga anak, champion ang kanilang pamilya sa school. Ang glory niya, glory ng pamilya. Ang kahihiyan niya, kahihiyan ng pamilya. Tapos may nag-alok ng drugs, nag-drugs. May nag-alok ng kabalbalan, ginawa yung kabalbalan. Napahiya, nasaktan ng buong pamilya. Talo. Champions tayo ng ating maliliit na mundo. Pero pwede tayong magwagi dahil yung champion ng malaking mundo natin, si Kristo, nagwagi na siya. Hebrews 4:15. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet was without sin. Huwag niyong sasabihin, sapagkat ako'y tao lamang. Sapagkat kaya nga ang Diyos ay nagkatawang tao, para niya, pakita sa atin, na kahit siya'y nagkatawang tao, hinarap niya at nagpakatibay siya sa harap ng mga tukso para meron tayong modelo na pwedeng tularan. 1 Corinthians 15:57, thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Hindi pagkatalo, hindi kahihiyan ang dinala sa atin ng Panginoong Yesus. Karangalan, tagumpay. So when tempted, remember, learn from, and be like Jesus. Siya ang alalahanin. And remember this, you are and you can be someone's champion. I remember another line from the poetry of J.D. Drilon Jr. Alam niyo po yung tula ni J.D. Drilon Jr., one word per line, walang mga tuldok, walang mga comma, walang punctuation marks. At ito inspirasyon, yung ideya na siya po isang sundalo, padala ng Pilipinas sa Korea. Araw, tinulungan lang natin yung Korea, yan nalagpasan na tayo dahil sa mga kabayan. Pero silang tikmaan, yung padala ang Pilipinas sa mga napadala doon sa J.D. Drilon. At nung nasa loob siya ng foxhole, nakikipagbarilan doon sa mga ibang kalaban sa kabilang foxhole, sabi niya, we are at war because elsewhere our leaders failed to make the peace. Yon. Nandito tayo sa foxhole na to, namamatay at pumapatay, nakikidigma, nahihirapan, kasi ang mga champion natin, yung mga leaders na nag-usap, na bigo, na mag-usap ng mabuti, nagyera silang dalawang leader, tamay tayong lahat. Sa pagkakamali ng isang leader, nadadamay ang isang buong bansa. Sa pagkakamali ng isang religious leader, nadadamay ang buong kongregasyon. Sa pagkakamali ng isang ama o ina, nadadamay ang buong pamilya. Ganon din sa anak. We are at war because elsewhere our leaders failed to make the peace. But whenever we can be victorious, we can say we are victorious because our leader, our champion, Jesus, was able to make the peace. And therefore we are at peace with God through the Lord Jesus Christ. Kaya dapat natin siyang mahalin at pasalamatan. Dapat siya talagang itanghal. Kung hindi lang nga questionable yung igawa siya ng monumento, siya ang dapat igawa talaga. Dahil siya ang tunay nating bayani. Siya ang tunay na tagapagligtas. Dahil nanalo siya, pwede tayong manalo. At dahil tinanggap na niya lahat ng parusa, pwede na tayong hindi parusahan. When people are not able to do what is right, people under them are dragged into suffering. So you are and you can be someone's champion. Do not fall, if only for the sake of others. Dahil marami tayong dadalhin pag tayo'y bumagsak. Thank and love Jesus. Nauna na siya sa paggawa ng mabuti. 1 John 4:19, we love because He first loved us. Nauna na tayong minahal ng Diyos, dapat tayong makipagmahalan sa Kanya. At itong dapat nating i-develop, I don't know how you will do it in a personal way, but develop a personal love affair with Jesus. Isang personal, maganda, masarap na relasyon. At salamat na lang dahil nanalo na siya. Huwag kayong malungkot, huwag kayong magluksa, huwag kayong matakot. Revelation 5:5, do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. Nagwagi na. At lahat tayo nakinabang at nakikinabang dahil sa kabutihan ni Jesus, dahil siya ang ating champion. 2 Corinthians 5:21, God made Him who had no sin to be sin for us,
so that in Him we might become the righteousness of God. Christian, love your hero, love your champion, love your Savior. At paano natin masusuklian ang kabutihan ng Panginoon bilang champion natin? Be a champion to someone. Fight a good fight for the sake of those who believe in you, for the sake of those who trust you, for the sake of those who rely on you. At mas marami tayong taong pinamumunuan o nasasakupan, mas malaking ating pananagutan. Jesus is our champion. At ang sabi sa Bible, I can do all things through Christ who gives me strength. Ano po ba ang ating mga hinaharap na mga temptation? Anong mga kahinaan? Pinanghihinaan ba kayo ng loob? Huwag niyong lilimutin kung sino si Jesus at kung sino kayo, na tayo ay anak ng Diyos. Tayo ang tagapagmana ng Diyos. We should behave accordingly. Huwag nating lilimutin, lalo sa mga panahon ng hirap. Huwag tayong bibigay. Huwag nating lilimutin, hindi bagay sa aking sumuko. Si Jesus, nung binibigyan ng pagsubok, ay hindi sumuko. Hindi ako dapat sumuko. Nauna na siya. Hindi ako ang pioneer. Hindi ako ang iimbento o hahanap ng mga sandata o lunas. Nagawa na lahat ni Jesus. Susundan ko na lang ang kanyang mga yapak. Maninindigan ako sa tama. Panginoong Diyos, kami nananalangin sa sandaling ito. Tunghayan mo po kaming lahat. Ang mga personal na buhay ng bawat isa. Alam niyo, Panginoon, ang mga dinaranas ng iyong mga anak ng mga pagsubok. Alam niyo po, ang dinadaanan na hirap. Alam niyo po, Panginoon, na napakadaling matukso kung ililipat namin ang aming paningin doon sa iniaalok ng kalaban. Turuan niyo po kami, Panginoon, na manindigan. Turuan niyo kaming tularan kayo as our champion. Lalong-lalo sa mga anak mong nakikinig na yung salita, na sa kanilang pagbagsak ay maraming madadamay, ituro mo sa aming maging matatag. Ituro mo sa aming manindigan. At huwag lilimutin kung sino kami, anak nyo, na hindi kami bagay gumawa ng mga hindi nararapat sa iyong mga anak. Diyos sa langit, aming Ama, kayo na pinagmumulan ng lahat ng habag, lahat ng kapangyarihan. Nagpapakumbaba kami at kinikilala na kailangan namin kayo. Kayo ang nakakaalam ng kalagayan ng bawat isang humaharap ng mga pagsubok, mga humaharap ng mga hirap, humaharap ng mga bagay na parang hindi kakayanin at talagang hindi kaya kung aasa lang sa sarili. Subalit, Panginoong Jesus, nauna na kayo sa daan na ito. Natawid nyo na ang lahat ng dapat tawirin. Naranasan nyo na ang lahat ng dapat danasin at dinaranas ng iyong mga anak ngayon. Ama, sa pagpapakumbaba na iyong mga anak at ayon sa iyong kapangyarihan at pangako, humihingi ang iyong lingkod, pagkalooban mo ng himala. Pagkalooban mo, Panginoon, ng kapangyarihan. Pagkalooban mo ng linaw ng isip, tibay ng loob, tapang ng dibdib. At bigyan mo rin ng malakas na katawan na magiging tahanan ng iyong espiritu upang sa ganon makidigma sa masama, manindigan, to live victoriously. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Salamat sa iyong salita. Kayo na nakababatid ng bawat detalye ng aming buhay, pagkalooban nyo ng iyong kapangyarihan ngayon